tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tawa man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Breng. Maricar. At ang guest natin for today's episode, Jeffrey. unang ina mo. Kalimutan So, ko eh. ayun. So, wala ngayon si Chris Delano at may inaasikasong air fryer. Oo, bagong girlfriend niya yun eh. Oo. So, masaya ba siya sa air fryer niya? Tangina, kung alam mo lang kung ano yung ligaya na nabigay sa kanya ng air fryer na yun. Sasawa niya hanggang pagtulog. Anyway, so, ayun. Nandito kami sa napakagandang lugar ng Sierra Madre. Sierra Madre. Let's go. And then, kidding aside, nandito kami sa napaka-cozy, napakasarap na Walsi Coffee ng dito yan sa Katipunan Street ba to? Avenue Ja? Katipunan Street, dito yan sa Concepcion 2, Marikina City. Yan. So, ito, mga nagsasarapan naming kape. Yes. Walsi Coffee. Ayan. Walsi Coffee. Mhm. Alam ko may ibang branches pa to eh. May existing branch pa ba na iba? Tatlo yan eh. Tapos ngayon, ito na lang yung Ito yung main. So, nandito kami sa main branch ng Walsi Coffee. Ilalagay namin sa description lahat ng detalye at saka yung mga bagay-bagay na para malaman nyo kung paano pumunta dito and all. At saka malaki yung parking, no? May parking kayo, tas meron pa dun sa... Oo, pwede kayo makipark sa ibang lugar. Ito na yata yung pinakamalaking coffee shop sa Marikina eh. Sa ngayon, actually, Ito na na yun. napuntahan ko. Oo, pwede ka tumambling dito. Hindi, oo nga, no? Kasi marami-rami na rin kaming napuntahan coffee shop sa Marikina. Ito sa pinakamalaking napuntahan natin. Hindi nga aabot yung iba sa kalahati nito eh. Ang laki talaga. Usually, kiosk lang eh, no? Oo. Tama na, baka ma-regular ka. Na-amaze ako tol eh. At syempre, shoutout din bago tayo magsimula sa kwentuhan natin sa napakasarap na Jaja's Eatery. Ayan, pinadalan tayo ng Jaja's Eatery ng... Matagal na kaming customer dito sa Jaja's Eatery, sa totoo lang eh. Minsan ito yung mga go-to fried chicken stop natin, di ba? Pagka-trip natin ng... Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Jaja's Eatery, nagbebenta sila ng fried chicken na mas mura pa sa mga traditional na fast food chain. Meron silang 2-piece chicken, may iba't iba silang sauce, may gravy, tapos may kasama na yung dalawang Java rice. So, Yes. Sobrang sarap. Nakakain ka na ba? Nakasama ka ba namin Hindi doon? pa. Hindi pa yan. Nag-yes lang Ngayon, ako. matitikman mo na ang chicken ng Ito, Jaja's. keso. Oo, tingnan mo to, tol. Keso. Keso, gravy, honey citrus, honey garlic. Tapos, ano to? Spicy buffalo. Uy, yan ang mga favorite ng my loves ko. Ay, wala kang may labs dito. So, kung gusto mo, inggitin mo na lang siya. So, again, maraming salamat sa Walls Coffee para sa papayag na mag-venue kami dito at syempre sa Jaja's Eatery para sa napakasarap na Nakakatakam. Fudang. yeah. Tapos yung kanin pa nila. Java rice yan, min. Ang talaga nagluto niyan, Java man. Yung may-ari niyan, isang Java eh. Ayun, Java man. Sarap. So, ayun. Kamusta? Tagal natin hindi mga nagkita-kita. Hindi, literal. Kailan tayo din nagkita, Gab? Last week. Last week lang ba? Hindi. Last week. Last Sunday, Pasan tayo nun? nag-shoot. Saan? Yung last pa? Hindi last Sunday yun. 2 weeks ago Oo, ba yun? 2 last weeks ago 2 weeks na yun. ago. 2 weeks pa yun. Tagal, no? Last. Oo nga. Oo. So, ayun. Kaya nga napakamusta ka sa akin pagkita mo sa akin kanina. Kamusta? Na-miss kita. Oo. Parang tagal eh. Tagal Kasi nga, usually, tagal nga. weekly kami nagkikita talaga. Pero, sige na. Kung gusto mo na, Maricar. Hindi, tinignan ko lang. Ay, Ito naman. tingnan. Parang ang sama naman. Hindi.
gusto ko lang maano mo. experience? Kasi yung chicken ng Jaja's Eatery, ang sarap nung pinaka-breading, nung butter. Oo. Ay, hindi. Yung huling kita natin sa nung kumain tayo. Saan ba tayo kumain? Conception. Concept. Yun na yun. Birthday mo? Oo, yun na yun. Oo. Ano ginawa mo nung birthday mo? Umuwi ako Sa sa... Laguna. Oo. Pero bago siya umuwi, nilibre niya muna kami, Maricar. Kami lang pinakain niya. Hindi, Ganun. Nanlibre din ako, di ba, nung birthday ko? Hindi, sinabi ko... Pero sa pilitan. Sabi ko, gusto ko sanang Oo. kasama sila, Chris. Kaso, ang layo nyo. Kaso Tsaka wala, ano, nagbabantay si... Nagbabantay ng air fryer. Oo. ganun yung nangyari. Ano bago ngayon sa mundo? Uy, attorney. Nandiyan ka pala. Hello, tol. Oo. Yeah, Manila boy. Eh. Hey, okay ka lang? Okay lang. Anyway, yun nga. Tol, may nakita kasi ako. Ang mainit ngayon na nakita ko ay yung sa... Ayoko na magbanggit ng school pero alam na natin itong lahat. Isang basketball player. Actually, dalawa sila. Na deads. Dahil dun sa nangyaring insidente sa pinaka parang... Ang tawag dun? Parang Resort. team building, Team building, or whatever. Nakakalungkot yun, no? Kasi Oo naman. nakita ko yung parang Unsudden death yun eh. homecoming niya na nasa kabaong na siya. Puta, yung mga tao nasa kalsada, parang kala mo laban ni Alam Pacquiao. mo, anong nakakalungkot? Yung backstory nung player Okay. na nangangarap na tipong first time niyang... nangangarap siya na iahon daw yung pamilya niya. Kasi hindi well off yung bata. So, parang yung magulang na iaahon daw niya yung pamilya niya sa hirap. Kumbaga, through his skill sa Oo, basketball. sa basketball. Taga Surigao yun sila eh. Nakakaawa. Taga talaga. Surigao. Surigao. Mga ano sila, Bisaya din. Oo, Surigao nun ata. Oh. Ay, iba ba yun sa Bisaya? Hindi yun. May mga, same lang. may mga Bisaya sila na language pero may sarili silang language yun eh. Dialect. Oo. Attorney, talking about that, yung nangyaring ganong insidente na ganon. Yung coach kasi nila, hindi nagpapakita, nagbitaw na raw sa pwesto. May posible bang kaharaping kaso yung coach mismo o yung mismong school? Ano bang doon? Oo naman. Bilang ikaw ang pinaka, natin, magaling sa mga legalities. Oo naman. Number one, ang pinaka-maano doon is yung Hanggang ilang number yan? yung coach, yung coaching staff, yung resort mismo, and yung school might as well. Sila yung sila yung posibleng makakasuhan kung sakali. Kasi ang nangyari, tol, quasi-delict siya eh. Reckless imprudence resulting to homicide. Okay. So, ang nangyari kasi na nalunod yung mga bata. Hindi naman siya sinasadya. Pero kasi through their Yung process ng yung process okay. ng nila, ng training nila. Malala, imagine mo, tol. Pinatakbo sila sa dagat na may weight sa paa. So, Paano bang weight ginamit? Dumbbells o Uncle, buhangin? yung mga uncle. Oo, Meron daw talaga? Uncle weight, Sabi wala. meron. Uncle. Meron. So, napatunayang meron? Napatunayan kasi sa pag-autopsy sa katawan, may mga bruises eh. May mga bruises Pero tol, may nakita ako sa balita na pwede pa siyang ma-revive. It so happened na hindi tinuloy yung CPR. So, posibleng managot din yung rescue team? LGU. Oo. Kasi bakit hininto yung... Kasi ang sabi ng representative ng LGU, hininto daw nila yung CPR. Kasi gusto na dalhin na lang. Sa pinakamalapit na hospital. Kaya lang, ang batas kasi ng Pilipinas, kapag First aid nga eh. Tsaka nag-response pa siya after na CPR. Yes. Nagre-response talaga pa siya. ba? Nagre-response pa siya. Ay, gago. Pero pinakamalaking doon is yung resort. Number one, wala silang safety measure. Aha. Wala mga precaution. So, alam naman nila na
alam naman natin lahat na ang Aurora is malakas talaga ang wave doon. As a matter of fact, ano siya, surfing capital of the Philippines na atang di ba? Dati. Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero alam Matagal ko ko na malakas tinigil yung wave. sports na yan eh. Oo, so ayun yung magiging pero kasi Sige lang. yung pinanood ko yung Yung dyan sa... Magsalita ka lang. pinanood ko yung video. Pinakamalala doon, si Rene pala, hindi pala siya enrolled sa school. So doon nagiging komplikado. Yun yung nagiging komplikado. Pero kasi, kakakuha lang nila eh. Kakakuha lang nila. parang titirahin nila sa technicalities. Titirahin sa technicality. Yun lang. Yun yung Kasi, doon. kasi kaka-invite pa lang nila eh. Oo, tapos na agad, parang sinali agad siya sa na hindi pa siya official na estudyante sa school. So kumbaga parang wala pa silang rights para padaanin si Baterbonia dun sa process nila. Oo. Kasi hindi pa siya officially estudyante ng school. 5 days pa lang ata, di ba? Oo. Kaka-welcome pa nga lang sa kanya eh. Oo. Tapos kinabukasan, RIP na yung post eh. Oo, tapos ang nangyari pa doon is basta kasi sa basketball or any athletes, dapat kasi may may medical staff sa mga coaching. Dapat. oo. Dapat, pero wala silang ganon. Ang pinaka-question ko dyan, attorney, ito. Kasi marami nagsasabi na yung process daw ng is mako-consider na yung training daw na sinasabi nung special institution, nung institution na yon, especially yung sports team nila, ay malahazing na daw. Technically, 11053 siya or anti-hazing act siya ng batas natin. Yun yung kinoconsider ng CIDG ngayon. Oo, gets ko naman. Pero ang question ko kasi, attorney, bilang tayo, mga fratmen tayo, ang question ko ito eh. Kasi ever since, hindi ako naging fan ng, yung paggamit lagi ng term na hazing eh. Lagi kong gustong gamitin yung initiation. Kasi, ang pinakatanong ko ito, considering na may anti-hazing law act tayo, ano ba ang border ng isang initiation para pumasok siya sa hazing? Pag may mga sakitan. Literal, basta may anything na sakitan. Oo. Papasok siya sa Halimbawa, hazing. itong pumasok ako ng kung ano mang coffee institution, let's say. Pumasok ako ng isang org na coffee gang. Ang initiation ko dyan, uminom ng maraming kape. Pero hindi nila ako sinaktan. Pero, wala yun. Pero kasi, yung pag-inom ko ng maraming kape na yun, makakasama sa akin. Mako-consider mo ba siyang hazing? Hindi. Kasi walang sakitan eh. So papasok lang ang hazing pagka may physical, pag may contact. Kasi yung Yun yung gusto ko malaman. Yung kay Rene kasi, nangyari kasi sa kanya, sa autopsy ng katawan niya, lahat may mga bruises. May bruises siya. Oo, na binugbog yung bata. Hindi kaya possible na may nangyari muna na welcome na ganun? Pwede, hindi natin Possible. alam. Kasi baka may ritual silang ginagawa doon. Kasi, di ba, usually ganun naman sa mga school eh. Para makapasok ka, okay, o welcome. Parang, di ba, kasi parang part ka na ng ano nila eh. So, Pinaka-organization nila. Ganun. Pagpalagay nating wala, pagpalagay nating hindi. Pero kasi yung process ng basketball team is nagiging cause siya na parang hazing. Example, yung sinasabi nyo, yung initiation, tapos yung sa autopsy pa ni Rene, may mga bruises pa na nakita. So yun yung nakikita na angle. Kasi kapag ka kasi nalunod lang, Lungs lang. Lungs. Oo, Ganun. yung may term dyan eh. Alpexia, ano yan? Basta may term yan. Ano yan? Basta yung ganun. Oo. May term siya na Nakalimutan ko yung term. Pero yun, sa pagkalunod. yung toxic. Whatever. Toxicology ata yun. Oo, yun lang. Ang problema kasi, may mga pasasya nakita. So, yun yung kinoconsider ng CIDG ngayon upon sa investigation. So, yun yung Tsaka isa pa, dapat kasi titingnan din
ng resort yung ano na hindi pwede na dyan kasi Oo. malalim na dyan. Lifeguard, dapat may ganun. Dapat lifeguard. Bilang sila yung nakakaalam nung Correct. sitwasyon. eh. Oo. Tapos yung lifeguard nila, siya din yung guard ng so wala talagang parang safety precaution or Protocol, measure yung resort. So tingin ko madadama yung resort. Oo. Pero ang pinaka talaga yung coach, yung coaching staff in general, tapos yung school. Pero kasi ilang years na siyang ginagawa na walang nangyayaring ganyan. So, tingin ko, yung mga safety precautions na yan, talaga noon pa wala. Tapos wala na mga kasing Since wala kasing nangyayari. Kaya ganun. At saka siguro tinatago talaga nila yung training kung ano yung meron doon. Kasi So, kumbaga, ba't ka secret sauce namin to sa Oo. team eh. Parang ganun. Pero bro, may isang podcast ako napanood na in-interview rin yung mga dati, yung mga dating mga dating players ng school na yun. Sinabi nila, talagang meron daw silang ganun. At saka sinabi rin doon, may nagtanong na podcaster na parang wala namang nalunod sa inyo. Merong mga muntik na nasisave lang daw. So ibig sabihin, delikado. hindi. Ang point ko, ibig sabihin, sobrang tagal na ng panahon, talagang existing yung tradition nila na ganun. Yun nga. Tsaka tol, yung kasi nila tol, may bagyo nun ang alam ko. Di ba 2 weeks ago ata yun? May bagyong dumating di ba? So, lakas ng alon. So, baka siguro pwede pa siyang masalba. Pero natingnan ko sa news, mga 30 minutes bago sila nasalba ni Ay, 30 minutes? Ang tagal nun. Oo. Tagal nun. Wala bang mga salbabida, ganun, mga sa lifeguard? Wala tol Tol, speaking pala of hindi- Gab, speaking of salbabida, kaya ba salbabida yun? Isasalba mo yung Bida. bida? Oo nga, no? Wow. Di ba? Ako yung player. May salbabida. So, isasalba mo siya. Ako yung bida eh. Kaya tinawag na salbabida. Eh kung kontrabida yon. Hindi, wag mo nang isalba. Walang salba. Anyway. Pero 30 kaya minutes pala- talaga? Kaya pala, Tagal yun, matagal Kaya yun. nga. kaya pala hindi nagsa-school shirt to. Ngayon. Kinakahiya mo ba yung school mo dahil sa nangyari? Oo nga no, tangin naman nung nagkakilala tayo, araw-araw mo suot yung dalawa. school na, pampi-iba yun, pampi-iba. Iba-iba no? Ngayon hindi mo na sinusuot. Tatlo yung ganun ko. Ngayon hindi mo na sinusuot. Alam pa, Minsan university pa no? Tangin mo. Bigla mo kinahiya yung school mo. Bigla, Hindi ganyan. naman. Hindi naman. Kaya ayun yung magiging kaso nila. Homicide. Article Ano na 265. to? Leading to homicide. Leading to homicide. Whatever cause, pero yun, leading to homicide yun. May mga foul play kasi Yung mga kinoconsider. teammate, may rin yan. Possible. Wala. Victim sila technically. Wala. Pero kasi kung may affidavit or may magsabi doon na ganun talaga, binubugbog kami ng mga senior. Possible yun sa possible. 11053 or sa hazing. So doon siya papasok pero hindi siya papasok sa homicide kasi again, ang magiging responsible pa rin sa lahat dyan is ang coaching staff. So yun nga yung kaya ka tinanong sa'yo, attorney, kung saan papasok yung hazing. Kasi kung pinalakad lang sila sa Dagat. Wala. technically walang physical contact. Wala yun. Pero dahil inotopsy nila may mga pasa, so doon magkakaroon ng anggulong may hazing. Okay. Pero kasi hindi ba posibleng dahil nagkakaano sila doon, tumatama sila sa mga bato? Hindi, sa mga... wala atang bato doon. Wala namang bato doon. Oo. Ang tanong ko dyan, kung meron pa sa yun, dapat yung ibang players meron din. Yun. Kasi kung wala, malay mo sa iba niya nakuha yung pasa. Pero kasi siya yung pinakabago doon. Siya yung Pero pinakabagong kasi tol, player. naranasan nyo na bang malunod? Oo. Tol, di ba pagka nag-struggle kang makakuha ng oxygen, kung ano-ano yung ginagawa mo, minsan tumatama ka na sa mga, kahit sa buhangin ka tumama niyan. Pwede kang magkaroon din ng... Pero malulunod ka lang kapag wala ka sa mababaw. Puro tubig na lang yun. Oo nga. Oo. Pero kasi, ano pa siya walkable pa eh. Oo.
Kaso, maano nga lang yung current. Yung alon. Yung alon. Tsaka parang imposible magkapasa ka sa buhangin Huwag lang. niyong ipagtanggol, tol. May biktima, oh. Pinagtatanggol mo yung institusyon. Hindi, pero Ano ba pwede to? rin yung sinabi ni Tiny kasi siya yung bago. Malay mo, siya lang yung siya yung bago. Kumbaga, since Initiation. ikaw yung bago, Tapos na ako kasi last tapos year na pa ako ako dyan eh. Oo, Pwede. Yun nga, parang pang welcome churro. Yun nga eh. Kasi pwedeng yung ibang ka-teammate tapos na last year. Diba? Sila lang yung ganun. So, isa siyang malaking fraternity. Parang ganun, let's say. Ginawang fraternity. Ginawang parang Oo, ganun. Pero ginawang. hindi pa rin naman natin sure. Hindi tayo pwede magsalita ng behalf ng kanila kasi hindi naman natin talaga alam kung may ganun silang process. Oh, ang concern ko lang dyan, kagaya nung sinasabi mo yung escape nung school na hindi kasi estudyante, sana naman i-honor nila na, alam mo yun, na magkaroon ka ng honor sa sarili mo na panagutan mo yung nangyari. Kahit hindi pa. Kasi kawawa yung pamilya eh. Doon, ang nagsabi Pamilya nun, ng hindi naman yung school eh. Ang gumagamit ng angulo na yun, yung pamilya, di ba? Yung hindi pa enrolled technically. Hindi yung pamilya, hindi yung Hindi school yung school, nagsasabi na hindi pa kayo enrolled. Hindi nila pwedeng sabihin yun. Oo nga. Kaya oo nga. hindi siya enrolled kasi managot sila doon. So, yun yung ano dun. Pero sana may mangyari doon sa pamilya kahit paano mabayaran. Hindi, Compensate. feeling ko marami Ma-compensate. namang doon, tutulong. Balita ako nga, may nabasa ako kahapon, lahat ng bata may lawyer eh. Oo, marami. Lahat ng bata may lawyer, kanya-kanyang lawyer. Paanong lawyer? Yung mga team? Yung mga player. Oh, Mga player. Bawat isa, isang lawyer na representative sa kanila. Oo, kasi gagawa sila ng affidavit kung ano nangyari. So, actually kay Rene, maraming nag-volunteer na lawyer. Pro bono. Pro bono. Oo. Sorry, para sa hindi mga nakakaalam ng salitang pro bono, when you say pro bono, ano to? Free legal. Free legal advice Services. and service. Anything na legal services, basta free, pro bono ang tawag. Okay. Ayun. Sige, ituloy nyo na. Okay. Ituloy mo sabi mo. Yung nakita mong podcast, kasi yung host, basketball player eh. Mga veterano. Huwag mo nang pangalanan, tol. Kasi ako hindi ko maalala yung pangalan. Well, the fact na sila nagugulat, kahit veterano sila, hindi siya normal. Ibig sabihin, hindi siya normal. Possible. Magagaling na player yun, yung For mga sure nag-interview. din, sa ibang university may ganyan. I'm sure. For sure, meron Kasi yan. ikaw nga, Tingin ko wala. sa rowing team ka ng San Beda dati, sinabi mo may pinagawa sa inyong Oo. something. Di ba? Sa mga movie, Gab, na mga ganyan, basta may mga team-team, di Pero ba? tingin ko, hindi ganun to the extent na yung parang dito sa nangyari. Magkakaiba naman siguro. Baka sa mga to. Siguro wala lang talaga nangyari sa mga past, pero ito nagkaroon. Pero yun nga eh. May sense yung sinasabi ni Jeeper. sino ba nagsabi sa I don't know kung sino nagsabi sa inyo. Yung it's either bago lang kaya siya ang may pasa. Initiation. Oo. Or pwedeng yung bruises na yun tinamatamaan lang din talaga siya habang alam mo Nasa yun, dagat. yung trying to breathe. Pero sure Diba? ba meron talagang weights? Oo. Daw, ang sabi sa... Sa bagay, kasi kung Ang walang gulo. weights yun, kaya niyan lumangoy. Imposible kasi. Oo, atleta yun eh. Apaka-imposible. At saka yung sabi, taga-agusan yan. Buong buhay niya nasa dagat yan. Di ba? May something kung ba't hindi nakalangoy yun. Oo, kasi may mabigat nga. Pero kasi tol, inano pa siya ni yung isang player din eh. Parang tinulungan pa siya ng isang player. So dahil sa weight, dahil sa bigat, silang dalawa yung nalunod. Siguro parang nangyari parang na-rattle na si... Yun ba yung foreigner? Oo. Si Adili. Adili ba yun? Okay. Adili. Si Divine. Si Divine Adili. Oo. Siya ang tumulong. Siya yung tumulong kaya nalunod din siya. So kasi kapag hindi ka naman marunong lumangoy, bakit mo naman tutulungan? Di ba? Tsaka yun yung parang yun yung nakikitang angle ng pulisya or yung CIDG na nalunod talaga yung dalawang Ilang meters ba ang layo niya dun sa shore? Ang sabi ito ang sabi sa balita. Ang sabi kasi yung ibang player na mga senior player
sa shore lang sila pinatatakbo. Kasi mabigat naman yung buhangin kapag takbuhin mo yun. Oo. Tapos yung sila, padagat. Pero may certain meters lang daw, pero hindi ko alam kung what exactly ang meters doon. Pero hanggang doon eh. Pero kasi kapag talaga malakas yung alon, same yung nangyari nung ano. Ikaw ang isa sa may pinakakarapatang mag-explain about sa dagat kasi Sa dagat. si Maricar ay isang free diver. Ala ko si isda ay sirene. Sa ako ano, Isa siyang syukay. sirena. Sa Shukoy. Explain mga sa nila yung mga ganun, mga Nano? alon-alon, mga current. Paano? Sign language. Kung kaya mong sign language. Kapag, kasi naman Harap ka kami, na dun. kapag nagda-dive kami, kahit naman malakas yung alon, ano pa rin, kaya pa din siya. Pero syempre, wala kang weights. Kasi kapag may weights ka, wala, hindi ka talaga makakalangoy. May nagsabi pa, dagat yan, dapat lulutang yan kasi asin. Yung ganun, buoyancy ba tawag doon? Ganun. Pero kung ngayon ko lang nalaman na may weights pala eh. Kung may weights, talagang mahihirapan. Merong mga nag-free dive, naglalagay sila ng weights sa leeg o di kaya dito. Para bumaba. Para bumaba sila, para hindi sila mahirapan. Ganon. So, malaking, para may tulong sa Oo, pagbaba. Pero tingin ko, tol, kung ano lang yung kalmado lang yung dagat, hindi yun malulunod eh. Kaya lang kasi malakas yung alon that Kaya time. sa video, di ba, makikita mo din nung kinukuha na sila, malakas yung alon. Oo, malakas yung alon. Grabe, no? Anyway, ganun talaga. Hindi mo pwedeng sabihin sa magulang na everything happens for a reason. Hindi matatanggap ng magulang yun. Tsaka kahit sinong Katangahan tao. sabihin yun sa namatayan. Oo, kahit sinong tao, hindi wag ka nang ng gano'n kasi hindi Makiramay ka na lang, di ba? Hindi mo alam yung nararamdaman. Ng experience ko na ganyan. Tropa mo? Hindi, ako. Okay, akala ko tropa mo na naman. Sige, banata mag-up. Sa Subic noon, meron kaming competition. Tapos, bago pa lang kami nag-compete. Kasi yung mga senior namin, pinaghubad kami lahat. Okay, topless. Matutulog na. Tapos, tinodo yung aircon sa isang room. Lahat ng bago na sa isang room. Tinodo yung aircon. Tapos, pinaghubad kami lahat. Lahat ng damit namin nasa labas. Tapos nilock. Lamig. Bahala kayo kung paano nyo susolusyonan yung ano. Tapos walang umot, tinanggal din nila. Okay. So, mag-push up kayo. Body heat, yakapan. Oo, Ganun. So, ganun ang ginawa nyo? Oo, All boys kayo eh. Oo, siksikan kami sa gilid, sa kama. Tapos lahat kami nakahubad. Tapos magyayakapan na kami kasi ang lamig talaga eh. Walang umot. Tangina, Isa yun sa... bading Wala yung kayong atake. brief? Bading May yung brief atake. kami. May brief? May brief kami. Pero, Bading yung atake na, no? Magyayakapan, no? pero isa yun sa initiation namin. Pre, ginaw nga ako. Okay nga, di ba sabi ko Hingahan mo sa'yo? nga ako sa batok. Kaya kasi sabi ko sa'yo, for sure, lahat nga ng university, Pero hindi especially kami kapag may... binugbog. Parang, Oo. ano lang. May iba-ibang part of the way. training. Part of the training. Solusyonan nyo kung paano kayo hindi lalamigin. If talagang magdidikit-dikit kami ng likod, talagang... Hindi, tuwa ka. Oo. Joke. Ilang oras yun? Isang gabi, Ay, hanggang isang buong- makatulog kayo. Tapos magising nyo may mga nakashoot na sa... Di noon, tataka na ako kasi tumatawa na yung mga kuya, tumatawa na yung mga senior eh. Yung pala, nilak na nila yung pinto, yung di na kami makalabas. Pero alam mo, mas gugustuhin ko yung ganun, na nakahubad kayo, kaysa yung basa yung damit nyo, tapos iwan lang kayo sa aircon. Oo naman. Okay na yun. Doon mangangatok ka Oo, talaga. lamig nun. Oo. Saka hindi ka matutuyo. Tsaka I'm sure hindi kayo magpo-push up, magyayakapan kayo. Kasi pagod na kayo eh. Pupush up pa kayo. Di ba? Pre, wala mali siya. Naginaw na ako. Ikaw rin ba? Pero lahat kami naka-back to back. Nakakahiya naman yung lahat. Ganun. Back to back lang, all. Pag ganun, back to back, di ba? Tol, paano yung likod mo ang init? kailangan ng friction. Anyway, so definitely, attorney, may makakasuhan at makakasuhan. Marami. Pero may mga sinasabi rin na mahirap daw kalabanin yung school at ang mga board of directors doon talaga mga bigatin din sa lipunan eh. Oo. Anong masasabi mo doon bilang galing ka doon sa eskwelahan na yun? Na bigla mong hindi na sinuot yung damit? Depende pa rin sa ano. Pero kasi tol, trending siya kasi ngayon, hindi pwedeng walang managot ngayon. Pero tol, ang possible na mangyayari dyan, meron talagang fall guy, which is yung head coach.
yung head coach, nowhere to be found na ngayon. Oo. Yun yung kasi kakasuhan din siya ng school. May I don't know I think, na nila to, prerogative nga ng school na wag umattend sa wake yung coach daw eh. Diba? May ganong mga angulo eh. Nililigtas din nila yung coach nila for some reasons. Galing Kasi, pa naman ng coach na yun. Nakakapanghina yun. mas magaling pa ba yan kay Coach Ansay? Kung saan sa'yo ako, hindi nga nagsasalita. Gagawin na. Hindi nagsasalita, no? Nananalo. Ngingiti lang na nanalo. Pasok ka. Hindi nga nagpa-coach yun eh. Oo, hindi nga Nakaupo nagpa-coach. lang doon sa bench eh. Putang ina. Pasok ka, magtiwala ka sa akin. Dito ka muna. Pero bilib ako doon, pag sinot mo ng Friday, Lunes na masushoot mo. Kugure. Si Kugure. Kogore. Kugure nga. Kugure nga. Anyway, yun. Nakikirami kami sa pamilya ni Rene, Butterbonia at ni Divine. Adili. Si Sana Adili yung si foreign. Divine, makakuha din ng Pero yun. hindi ko alam kung totoo, gaano katotoo. Si Divine daw, kaya daw nalunod. He was trying to save Yun nga, Rene. sabi nga. Yun nga sinasabi ko. Saan ka ba? Sinabi niya na kanina. Ay, sinabi mo na ba? Sorry. Totoo kaya yun? Totoo. Kaya nga nalunod sila parehas. Kaya pala sinasabi ng lolo ko, huwag kang magsasagip pa. Andun yung lolo mo nun? Ay, okay. Hindi, pag kayo nagsiswimming, huwag ka nang mag-ano ng sagip-sagip ka, ganyan-ganyan. Pero may nabasa akong ganyan na professional life, tawag doon na Life. taga-rescue. Pagka nagligtas ka raw ng someone na nalulunod, dapat daw sa liig daw ang hawak Sa mo. leeg. Dapat daw sakal-sakal mo siya sa liig para... Kasi anong explanation nun, Maricar? Hindi ko alam ha. Wala Wag mo na sabihin. oo. Hindi, pero para sa akin sa leeg. Kasi especially kapag halimbawa, hindi marunong lumango yung tao na sinagip mo, malikot yun eh. Sobrang likot nun eh. Kasi natataranta, ganyan. So, hawakan mo na lang sa leeg, tapos ikaw na lang yung gumalaw. Kasi kapag hinawakan mo dito sa kilikili, gagalaw pa rin siya. Mahawakan ka pa. Pares kayong... May sense yun. Sinasabi rin ng tatay ko yun at saka nung nanay ko dati. Pagka, mga swimming. Pag may nalulunod, hayaan mo lang siya. Mali Hindi ko sinasabi. Pero kasi, Huwag ka para na sa sake pabida. mo yun. Huwag ka pabida kung hindi mo naman din kaya iligtas. Parang ganun. Kahit marunong ka lumangoy, Kasi dalawa tapos hindi kayo mo rin lulubog kaya, wag na. Nalunod na ako dati. Kayo ba nalunod na ba kayo? Ako hindi pa naman. Ito, kung sakaling malulunod, nakunod, kung tayo malunod, saan nyo gusto yung malunod? Ikaw. Pareha. Dagat. Ikaw. Akala naman sa kanal. Dagat na lang. Ikaw, pool, dagat, sa mga... Parang hindi ka naman malulunod sa pool eh. Ako gugustuhin kong malunod dito sa sauce ng Jaja's Eatery Chicken. Wow! Pare, sobrang grabe. Tignan nyo naman. Di na nga ako nagsasalita kanina pa Sobrang eh. grabe talaga yung gravy. Hindi, ang sarap ng gravy. Tsaka yung Tapos cheese natin sauce. gravy, grabe Tangina, to. kahit malunod Tignan mo ako to. dyan, hindi ako magreklamo eh. Di ba? Yung sauce pa lang ulam na. Napakasarap. Sige, banata mo ka. Pakita mo sa mga kada Dito, natin. ito rin. Gusto ko Sige, sige. malunod dito sa Walsi. Yan. Walsi isa pa oh. Coffee. Hindi, tol. Pag nalunod ako dito, magbabanlaw ako sa Walsi Coffee. Yun. Yeah. Banlaw. Banlaw. May banlaw ka pa. Diba? Sige, kagatin mo yung puwet. Mahilig ka sa puwet, diba? Kagatin mo yung puwet. Tol, ito. May garlic pa. Yan. Sige, Tignan sige, nyo guys. banata mo. Ay, grabe, Judge's Eatery Chicken. 80 pesos lang yan, tol. 2-piece chicken na, tapos dalawang Java rice na gawa ng isang Java man. Parang nilabasan na ako ng saya. At ano? Saya at... Hayaan mo na, Gab. Hindi siya magandang pagsamahin sa isang sentence. Ako, Ayun. nalunod na ako. Kaya alam ko na gagawin ko pag malulunod na ako. Hindi ka lang gagalaw. Ganun ka lang. Floating ka lang. Basta kapag malulunod ka, pag feeling nyo malulunod kayo, huwag kayo mag-panic. Pero magpe-pray ka, maliligtas ka. Sama mo na yung prayer sa isip mo, pero kung bubuka yung bibig mo. Kasi pag nananaginip ako, pagka may mga monster tsaka mga multo, Jesus. Oo. Nagigising ako eh. Pag nalulunod ka ba, nagdasal ka, pwede kang... Pwede ka magdasal, Lord. Tulungan niyo ako makaawa. Pero huwag mo ibubuka yung bibig mo, syempre. Mas mamamatay ka nun, no? Oo, mas mamamatay. Sa Sa isip isip lang, mo sa lang, isip. sa isip mo lang. Di, tapos wala yung kamay mo, guardian angel, ganun. Tapos biglang hinugot ka ng mangingisda, no? Oo, di, at least diba? At ligtas least. ka. Anyway, yun, nakikirami kami sa pamilya ng mga nawala dun sa school ni Attorney. At sana makamit nyo ang Justice. hustisya at ang kapayapaan. Ay, nakakalungkot may mga ganun pangyayari. Kaya nga eh. Buti na lang may Walsi Coffee. Talagang, alam mo yun,
ayaw mo nang gumising sa araw na to, pero pag nakatim ka ng kape nila, wow. Walang yatong sauce na to. Okay na Wala. Talagang masasabi mong ano eh, no? Gago, ang lupit halimaw. nito. Pati Garlic, ewan. Oy, Sarap, ano to? gago. Hindi, honey garlic. Ano tong sauce? Sweet garlic? Honey garlic? Honey garlic. Ito nga wala nang, wala nang manok. Ito lang inuulam. Mismo. Pwede ka rin Grabe. kumain sa kanila yan. Huwag kang bumiling manok, sauce lang hingin mo eh. Pwede ba yan, Ja? Pwede. Sarap to, Grabe. eh. Oh, tama na, baka ma-regular na tayo. So ayun. Meron pa ako isa nakita sa internet. Grabe rin yun. Nag-bungee jumping. Akala ko hindi totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Hindi ko Sa, na Sa Brazil. sa Brazil. Brazil ba? Sa Brazil. So, binuhat siya ng dalawang staff ng... Tatlo. Hindi, dalawa lang. Initya na siya. Yung usual nilang ginagawa. Pa-Superman. Oo. Pero may nagbibidyong kasama nung tumalon. Tapos na-realize niya, hindi pa nakatali. Hindi, tol. Tatlo sila. Dalawa yung sa may, yung sa may row. Tapos, yung likod na tao, dapat siya yung magtatali. Siya yung mag-check. Hindi niya na itali. Hindi niya na itali. Paano yun, no? Parang Tsaka, sabaw ka ba nung time na Iniisip yun? ko, tanga rin yung tanga rin yung namatay. Oo. Ha? Hindi. Oo, tanga. Hindi, possible. Hindi, pero alam niyo kung ako yung magbabungee jump, check ko muna yung itali ba ako. Siyempre. Oo naman. Diba? Grabe, no? Tanong ko lang, nakapag-bungee jumping na Yan, ba isa kayo? yan sa bucket list ko. Hindi ka pa nakapag-bungee Hindi pa. jumping? Seryoso, hindi mo pa na-try? O after na to, Gago. bungee jumping tayo. Saan? Dami dyan. Ang saya. Saan ba meron? Hindi ko siya nagawa. Ikaw ba? Pinaka-matinding nagawa ko sa buhay ko, zipline. Zipline. Okay naman zipline. O, nakapag-zipline din Yung ako. zipline, Pero wala hindi. naman dating eh. Depende siguro kung gaano Pasensya ka na, yun lang kasi kaya ko eh. Wala ka kiliti-kiliti. Tol, yung bungee jumping medyo Saan ka nakakatakot. nag-bungee jumping? Dito sa Riverbanks, sa Eastwood. Sa likod. Meron din dyan. Dati. Dati, mga event-event lang. Diyan sa Riverbanks na nagawa ko dyan, yung rock climbing dati sa likod. Oo. Ayan, maganda din yan. Ay, Tangina, magkatabi yun. Oo nga. Kalahati pa lang ako doon. Natatakot na ako. Bumitaw na ako pababa. Nakakatakot din yung rock climbing. Yung dalawang kapatid ko, yan ang hobby nila ngayon. Masaya rin kasi, mahilig ako makit-akyat. Sila bayaw? Oo. Pero alam Sila niyo ba, nung dati nasa Macau ako, pumunta kami sa Macau Tower. Magba-bungee jumping sana kami nila MC Zabala. Kaso pagdating namin doon, sarado. Ayoko, pero gusto nila. So parang feeling ko pag nandun na ako, tangina once in a lifetime to, Ang saya. magagawa ko na siya. Yung sa Macau Tower, kaso... Macau yan? Macau Tower nga eh. Hindi. Sabi ko ba Cubao? Hindi, inisip ko lang kasi, di ba, kung ano, meron pala. Magkano yun? Ay, hindi ko alam. Kasi hindi ako tumitingin sa presyo talaga eh. Sorry. Sumali ako Pasensya ka. dati ng sa school, nung Amazing Race. May ganun kami. Tapos ang pinakahuling challenge mo, Sa Wall beda to, sa climbing. beda. Aha. wall climbing. Wall climbing yung pinakahuling challenge mo. First time ko na ganun. Ako yung pinakamabilis na ganyan yung record. mga gusto kong ginagawa eh. Yung Ikaw mga pinakamabilis, challenge. bida. Oo, na naman, na-record. tol. Hindi, ako wala. Kahit yung captain namin, yung batak, Panis sa'yo. panis. Hindi, may mga taong takot yung parang, anong tawag doon? Yung- Scared. Hindi yung pag tumingin sa baba. Yung parang, Malulain. oo, parang, Nakalimutan ko Ako yung... kasi na, may nakatingin lang ako sa taas eh. Parang kailangan maabot ko to. Hindi ko na naiisip na yung parang tumingin sa Gaano baba. kataas? Ilang meters Ang yung... taas. Taas talaga. mga 6 feet. Ay. Hindi, taas talaga. Tangina din, namatay yan pagtalon. Pero kasi pag naabot mo na yung taas, magpalaglag ka na, okay ni. Hindi ka naman. Kaya nga di ba yung mga nagra-rock climbing, matap lang nila pa. Oo, Tapos bitaw na matap. sila. Bitaw ka ni. Okay ni. Matap mo lang, okay ni. Galing. Pero yun nga, hindi ko pa bungee na-try jump, yun. Saan? Dito nakatali o dito? Sa Bewang. paa. Bewang. Bungee Meron jumping, kasi parang nagbabungee dito din Hindi, sa Ay, legs. may nakikita ko, tubig yung Aalala ko ilalim, nun. tas ulo eh, di ba? Gumaganon sila. Naalala ko nun, parang may susuoting ng shorts. Harness. Tapos masakit nga yun sa singit eh. Tapos pagka tumalon ka pa, di mas masakit lalo yun. Oo. Ano siya, lalo na pag titingin ka sa baba. Nakakalula. Nakakalula. Yung ibang galing, tumatambling-tambling pa eh. Pero sabi nila, pag nagawa mo raw mag-bungee jumping, kaya mo na... Hindi, mali. Pagka nakagawa ka raw or vice versa, pag nagawa mo raw mag-skydiving, basic na lang daw sa'yo yung bungee jumping. Okay nang ina-skydive. Di ko na, yun na, Ayan talaga, wag na. no? Ay, Di ko ayaw mo na skydive? Hindi ko na i-attempt. Hindi, pero Bakit? ako, halimbawa, no. sinabi ng doktor, 1 week ka na lang mabubuhay.
Oo. Putang ina tol, gagawin ko na yun. Totoo. Bawa ka, 1 week na lang. Pag ano mo, wala, hindi bumuka yung parachute, naging 1 day ka tuloy, no? Pero di ba, I mean, Takot yun. what's to lose, di ba? Lahat ng parang kinakatakutan mo gawin mo Yung na. ano nga, umatras ako tuloy. Yung saan? Sa cliff dive. Cliff. Pagkita akong ganun, Nagawa mo na yun, imposible. cliff Hindi diving. pa. Imposible to. Bakit? Lahat ng nasa likod nag-aano ko, ka? nagaya sa akin, natakot. Wala pa ako nakikitang wala pa ako napupuntahan na may mga cliff dive. Meron ako napuntahan nun sa Davao. Surigao ba yun? Tapos sabi, bawal daw kaming mag-cliff dive doon kasi may namatay. Sana na foreigner. may may magpapunta sa atin na resort na may cliff dive. Oo. Cliff dive. Kaya nyo na yun. Kaya nyo yun. Oo, kaya yun. Takot. Umatras talaga ako. Kaya yun, yung binato nilang ganun, matik patay. Oo, patay tol. 21 years old. Ang ganda. Ano yun? Ay, Pinatay? Nakita ko siya, nakadapa. Oo, malabo Tsaka eh. kita ko blurred eh. Oo, sinerge ko. Ang ganda. Men. Ito, di ba kahapon nag-send ka sa akin, cliff dive, bumakclip pa. Mungkin nang ina, biglang Minura ko eh. Bakit Sabi may ko, kinangina mo. Kahapon ba yan? Pag tumbling ng lalaki, mungkin na may lumabas sa dagat na halimaw, diretso sa screen. Nireplyan ako, kingina mo. Gulat ako, pugi nang ihan to, mga trip eh. Pati yung sa motor, may babae nakakampas. Pag gano'n, ang ina, sa Putang ina, dako. madaling araw. Sa dako. Trip di tayo niyan. Taga madaling araw. Yung mga panggulat, siguro nakikita niya yun, tapos dinadamay Nadadamay. tao. Hindi, tol. Basta sinendang ko kayo ng ganun. Ibig sabihin, nadali ako. Tapos gabi, o kaya... Tangina, tol. Alam mo yung patulog ka na, nakatagilid ka pa eh. Ayun, tangina, mapapating. Tapos biglang may gulat. Kaya kapag alam ko may something yung pinapanood ko, hindi ko na pinapanood pag patulog na ako. Sabi ko, galing nito, tatambling oh. Pag tumbling ng ganun, pugi nang ina, may halimaw. Nag-ilag yan. Meron pa ako isang nakita kahapon yata. Yung Grab driver. Rider, rather. Oo. Na huminto siya dun sa harap ng sasakyan. Kasi may babae. May babae. Buksan niyo yung hood. May babae. Talagang pinapahinto niya may babae daw. May babae. Tapos Doon sa makina. samot-sari ng bash yung itulog mo yan o nagda-drugs ka, ganyan. Tapos nakita ko, in-interview ni Ate Joy, yung asawa ni Boss Toyo, na may mga pinagdaanan daw. May naririnig daw talaga siyang humihingi ng tulong. Depression. Paglingon niya, may babae daw dun sa Hood. Oo. So parang syempre, bilang ako yung nagdadrive ng kotse, nakatakot yun. Gaganon ka ng, buksan mo, may babae sa harap. Paano magkakababae? Makina yan, di ba? Oo. May narinig daw talaga siyang ganun. Tapos may pinagdaan daw anxiety and depression kasi Yung nakarinig. Trauma. May trauma daw siya eh. may namatay pala yung tatay niya at saka yung... Ay, Sige. Salamat. Thank you. Maricar, kunin mo nga ang ating tubig. Ay, Salamat. Thank you po. Maraming Boss. salamat. harigato. So, ayun nga. Tapos in-interview nga nung asawa ni Boss Toyo, sabi ni Ate Joy, may pinagdaanan daw kasing depression, namatay yung tatay. At saka yung parang tita, parang gano'n. Ano ba yan? Papasok ba yun na parang schizo? Oo. Hindi, Pwedeng siguro, hindi ko alam. that time. Hindi ko alam. Pero Schizophrenia. yung mga kaibigan ko na may bipolar, schizophrenia, yung anxiety, meron sila naririnig. Sa science, sinasabit na sakit siya. Hindi siya totoo. Okay, gawa-gawa ng utak mo, ganyan-ganyan. Pero kagaya nun, parang yung kinukwento mo, may ganun din na side na parang di kaya nilabelan ka ng ganyang sakit kasi na-access mo yung ganun. Di ba si Candy sa Phineas and Ferb? Oo, conspiracy naman yan. May ganun siya, tapos... Ewan ko di ako makareact eh. Pero kasi ako mula pagkabata, tol, may ganun ako eh. Hindi ko siya alam kung anong tawag sa kanya exactly. Pero, May bumubulong, naririnig mo yung bumubulong. pag nagsha-shower ako minsan, shower ako, marami ako naririnig pero wala ako naiintindihan. May ganyan din. Sa'yo, di ba? Iniisip ko. Sa'yo, di ba? Meron. Yung kayong dalawa ng tito mo. Ano yun? Yung sinumpa kayo ng tito mo. Hindi, iba naman yun. Iba yun. Pero i-blip mo to Minsan naisip
Ayun nga, yung iba, yun iniisip. Pero minsan, may ganun. Tol, meron Pero nagkwento sa akin. sabi nila, ano daw yun eh, alam mo yung mga thoughts na naghalo-halo na pag masyado ka maraming iniisip. Possible naman. Pero lahat gibberish, wala akong naiintindihan. Parang siguro 10 o 5 yung nagsasalita na, pero tas nung habang tumatagal, natutunan ko na siyang tanggapin. yakapin na parang kaya ko na siya i-handle, hindi yung kagaya, ina, nagagano. hindi ako baliwa. Pero minsan may gano'n na parang, tas nag-research ako, ano daw yun, yung mga sobrang Dami mong iniisip. overlapping na yung mga thoughts mo, nagsasabay-sabay na sa utak mo, mga ideas, lahat. So ngayon, pagka may gano'n ako moment, tumigil ka nga. Ginaganon ko na. Tapos nawawala naman siya. Siguro, madalas siyang pagpuyat ako. Tropa rin na ganyan na nagkwento sa akin. Pero sa kanya, ang linaw. As in, halimbawa ito kausap kita. Tapos tatanungin ko, anong sabi? Ito, sabi niya ganito. Bumubulong daw sa kabilang tenga. Iyon ang nakakatakot. Wala akong ganun. Sinasabi niya na parang, suntukin mo na. Yung mga ganun. Talagang nakakausap niya. Tapos yung gibberish na ganyan, nangyayari rin sa kanya yan. Minsan sa public place pa daw bumubulong. Diba, sasakay ng train, sasakay ng kung ano man, nasa grocery, maririnig niya daw yan. Mga ganun daw. Ganun din sa'yo. Oo, pero sa shower ko lang siya naririnig. Pag nasa banyo ka lang. Pag tahimik. Okay. Sa kanya pag magulo. Pero yun, hindi ako baliw mga kada. Lang talaga ako nun. I-blip mo yun Hindi, pero Pero kasi walang baliw na umami na baliw siya eh. Hindi, pero ang magulo kasi doon, parang may thin line doon ng mysticism na, ano ba, wala lang ba talaga yun? Pero wag natin gamitin yung term na baliw. Siguro, mentally unstable. Oo, okay. Mali ka dun, Marika. Sorry. Unstable. Sige, Minsan pag-usap pa iniisip ko kung parang, ano ba to, gift ba to? Kasi tinatry ko, di ko alam yun, di ko naranasan yun eh. Pero iniisip ko na, sakit ba talaga siya? Sakit sa utak? Minsan kasi tol, kinoconsider din yung trauma, depression, anxiety, Hindi yung naririnig. problema. Hindi tol yung naririnig mo. Kung talagang gawa lang ng utak mo yun o merong outside source nung tunog na yun. Like, let's say, other dimension trying to reach out. Oo, ganun. Pwede rin. Hindi natin alam. Yun nga. Tapos nilabel siya as sakit para hindi mo siya i-explore. Parang ganun. May theory lang ako sa sarili ko na ganun. Sige. Baka pag in-explore mo siya, maintindihan mo. Magbukas ka na naman ng can of worms. Pero yun nga. Again, hindi naman talaga natin malalaman. Kasi, kagaya nga na sinabi ko noong nakaraan, pwedeng 6 sa atin, 9 sa kabila. Kasi Sige. Sige tol. Hindi, yun nga sinasabi ko. Pwedeng pag tinignan mo siya sa medical field, ganito yung explanation. Oo, yun. Pag tinignan mo siya sa medyo spiritual shit, ganito yung explanation nila. Di ba? So, iba't iba-iba ibang... Kasi ang schizophrenia, ganyan yung ganyan yung parang concept niya parang nag-create ng image or ng voice or noises sa utak. Oo. Kaya siya parang Yun nga yung explanation ng science sa sinasapian eh. Diba? Ano ba yan? Ina-explain mo ba siya dahil sa karanasan mo? Hindi, O- hindi. Tawag, wala kang ganon. Hindi wala. Di ba yun yung explanation sa sinasapian? Kasi yung waveform daw nung utak. Ha? Alala ko naman, sabi sa Facebook, ba't wala na ako nakikita na sinasapian ngayon sa mga school? Kasi daw online class na. Ay, may baka maril. classmate ako dati na Baka ganyan. maril. Kasi, Seryoso? oo, nung lagi na lang siyang feel niya sinasapian siya, gano'n. Minsan sabi nila, parang Meron talagang eksena ganun. lang daw ng estudyante Oo, may yun para eksena makauwi ng lang. maaga eh. Meron akong Hindi, kilala. pero ano talaga Ito, siya? nagnakaw. Nung nahuli, hindi daw siya yun, sinapian lang siya nung time na yun. Bakit ba nilakaw to? Hindi kasi Si Santo Niño! sa CCTV, kitang-kita siya yung kumuha sa cellphone. Sa CCTV. Nung pinapunta sa principal, ba't mo kinuha yung cellphone? Di po ako yun, wala po akong alam. Nung pinakita yung CCTV, siya talaga yung kumuha. Ang sabi niya, frequently sinasapian po kasi ako, ganito. So, yun yung dahilan niya. May gawa kang kasalanan, no? Pwede mo excuse yun, no?
Parang ano? Tanggapin ba yun? Parang yung, Tanggapin ba alam yun mo yung ako? ano? Hindi, ah. Alam mo yung nanginginig? Ang init! Alam mo yung nag-viral na video na yun, nanginginig siya, parang in-exercise siya sa church. Ang init! Gusto ko yun. Oo, yung nangingisay. yung mga nakatayo, tapos biglang gaganunin na, tapos hindi pa humingi. Oo, nakakatawa yun. Ito yung, hindi mo na makukuha ang katawang to. Yung babae, nagkamali pa. Mabulol. Pwede ba mabulol yung multo? sabi ng tao, nabubulol ka pa, halatang Akin ang katawan na to. Hindi nyo na mababawi. Hindi na siya makukuha sa akin. Huli, no? Mga kalokohan ng mga tao, no? Pero bata pa lang, gumaganon na no? Pero ang galing, no? Naisip niya yun. Di ba? Dahil na wala ka ng alibay, no? Tangina, sukul na ako. Mag-isa-isa ka na lang, no? Tangina, no? Yun yung mga bagay na makakaisip si attorney. Pag sukul na siya. Ay, bibigyan kita ng senaryo, attorney. Parang kung ganito, may ginawa kang krimen. Tapos, ang resort mo na lang is yung parang meron kang gano'n, sinapian ako. Hindi ako yung kumuha. Yung ano, gano'n. Wala, hindi yan pwede. Hindi. Pero nung diniagnose ako, lumabas na mentally unstable, merong schizophrenia, bipolar, anxiety, lahat. Mental? Lahat mental. Pwede. Kaya nga, tandaan mo, di ba, attorney? May mga ibang nasasakdal na laging ganun yung palusot na ginagamit. Kasi in that way, hindi ka ipapasok sa kulungan. Pero ilalagay ka sa institution, tama? Dol, merong isang Sige, kwento mo. may isang precedent or nangyari na event na basta parang drug lord siya sa isang lugar dito sa Pilipinas. Panahon ni Duterte to. Ngayon, kinulong na sila. Ngayon, ang sabi ng nasasakdal, mentally unstable daw siya. Yung inano niya yung sakit sa utak. Pero hindi naman kasi ang kaya nga tinatawag siyang alias buwang. Alias buwang ngayon. Since siya yung nagpapatakbo Pangala naman, kriminal naman yan eh. Hindi, patay na siya eh. Wag mo na. Babultuin tayo. Oo, patay na siya. Okay. So ayun, dahil ginamit niya yung angle na yun na mentally unstable siya. Pinawalang sala siya ng korte. Kasi may mga tawag dito. May mga kino-consider na factor yung korte para ka ma-acquit sa certain crime. Example, nasaksak mo yung tao pero meron ka talagang sakit na hindi mo talaga Hindi mo nasadya. gusto, Oo. Example, ang pinaka-example dyan is yung klepto. Last episode, clip to yan ulit. Klepto. Okay. Manila boy. Boy ka na Okay. Yun yung parang kino-consider ng korte. Kasi may mga illness na. Pero kailangan mong i-justify yon. Kasi may ginagamit na kasi siya ngayon na parang scapegoat na tangina. Basta magaling ka lang magbaliw-baliwan, no? Pero parang Ganun-ganun ka lang. yung sa klepto, let's say, masasabi mo siyang mental disorder eh. Pero kailangan mo i-justify na may ganun ka. Nasa korte ka, no? Totoo po may ganyan ako, judge. Tignan mo, wala na yung relo mo. Tignan mo, gano'n. Oo nga. Tunay ka nga, misya. Pati yung yung mga nandun yung mga witness, tignan nyo, yung mga pitakan nyo, nasa akin na lahat. Pero, don't you find it, unfair? Yung dun sa, magko-commit ka ng isang crime, pero sasabihin mo na mentally ill ka or unstable ka. Tapos, syempre, merong mga check yan. May mga series of exams yan para malaman. Pwede mo kasi siyang mali-maliin. Kung pag magaling ka. Diba? Kasi ako, sure ako bilang kilala ko yung sarili ko. Kung sakaling magkakaroon knock on wood na may ganong klaseng senaryo tapos ginamit ko yung palusot na may ganon ako, alam ko kaya kong magpanggap na At kaya kong mali-maliin lahat yun. Tol, alam ng psychologist kung nagpapanggap ka or Hindi, mas magaling ako sa psychologist talaga. Pagka, limbawa, inaral talaga. Ako naniniwala ako may taong kaya lumusot doon, tol.
alam ko, psychiatrist to. Alam ko na yung ine-expect niya. Yung tipong, maarte lang to. So, gagawin ko na yung... Paano, Gab? Hindi, gagawin ko talaga yung kung ano yung sa test niya na... Oh, pero I mean, kidding aside, hindi man ako yon, pero alam ko may taong magaling na kayang... Ano yun? Gumanon. Siyempre, isang form of intelligence din yun, di ba? Kaya mo na Yung utuin. sa lie detector nga, kaya mong malusutan Oo, kaya rin nila yun. May mga taong magagaling talaga. Di ba? Hindi, yun talaga. Lusot na yun. Sabi ni attorney, anong palag ko pa? Pinagtulungan ako ng tatlo eh. Hindi, lusot na yun. Makakalusot yun. Hindi Kasi kapag psychiatrist ka, malalaman mo yung tao kung nagpapanggap o hindi. Kaya Kasi niya, may mga... sige, bibigay tayo scenario. Yung criminal psychiatrist. Di alam niya rin kung paano Alam niya rin kung lulusutan. paano yung lulusutan lahat. Di ba? Di ba? next topic. So, sumuko na po sa legal matters ang ating abogado. Hindi na mapagtatanggol. Anyway, tara. Isa pa ang hina kanina. Tara. At ang tunog na yun ay hudyat para basahin namin ang mga komento mula sa mga previous episodes at ito ang kada comments. Kada comment number 1. Mula kay Albrecht Cuba 1249. Una ko kayong napanood nung Halloween special nyo sa sementeryo. Puro horror podcast lang talaga pinapakinggan ko, pinapanood ko dati. Pero nahook ako nung napanood ko kayo hanggang nagtuloy-tuloy na. Nakaka-good vibes. Nakaka-good vibes. Ilang background habang hindi ko talaga maintindihan. Tuloy nyo lang mga kada. Sana Ako nga dumami. titingin. Ipang background. okay. God damn it. Shit. Oo. Sana dumami pa mga subscribers nyo. Oh, yeah. Nakataalala ko yung hangin, yung plastic lumulutan. Pamilyar ka ba sa hangin? Yung plastic ko lumulutan. So, yun, malapit na ulit mag-Nobyembre. Oo nga. So, abangan nyo ang aming Halloween special. Sa bahay mo na lang kaya. Oo, nakakatakot naman yung bahay mo. Sige, doon na lang tayo. At saka dalawa pa lang yung nakikwento sa ko eh. multo, madumi kasi yung bahay mo. Hindi ko Nakatawa, ay, germs! Yung alikabok, Scary. ipe-preserve ko yung alikabok para sa inyo. Ang ganun talaga kakapal. Anyway, maghahanap ulit kami ng magandang location para sa Halloween special natin. So, ayun. Maraming salamat kada sa panonood palagi. And ito ang kada comment number 2. Mula kay Marco TV 1995. Salamat kada, may bago na akong hobby at yun ay ang pakinggan at panoorin kayo. Excited na akong pakinggan kayo sa magiging bagong bahay namin. Lupit ng vibe nun. Niyabangan pa tayo, Oo no? nga eh. Next pa tayo ng bahay. Oo. Naghahalo yung excitement ko dahil Ako naghahalo simento. Naghahalo ang excitement ko dahil biggest achievement ko yung pag-purchase ng bahay at pagbukod tapos doon na kayo pakapakinggan. Wala lang, nai-imagine ko lang yung Invite bahay. mo kami sa house sana blessing. masenso tayong lahat. Sa house blessing, doon tayo mag-podcast. Yan, sana masenso tayong lahat sa buhay. Salute! Okay, pagkitas mo kami yabang-yabangan ng bago mong bahay. Congratulations muna, kada. Congrats, At congrats. nakapagpuntar ka ng sarili mong bahay. Pagka malapit lang yan, sabihan mo kami sa house blessing, lalapag kami dyan. May dala kaming Chicken, ni Jaja, at saka ng Walsi Coffee. Di ba? So, ayun. Tapos sa Sorsogon pala, no? So, ayun. Congratulations. Manood ka lang palagi sa amin para sa tuloy-tuloy naming pagyaman. Okay? So, ito ang kada comment number 3. mula kay Manzanad Yi. So happy na pinakilala kayo sa akin ng boyfriend ko. Ngayon, nauunahan ko na siya laging manood kapag may bagong upload. Kapag may bagong upload kayo, tapos sasabihin ko sa kanya na makaka-relate siya sa topic nyo. Same pala sila ni KD na not into tinoleng manok. Ha ha ha, more subscribers to come. Ayaw nila ng tinola. Parang si KD. May mga tao Sarap kasing... nun, sayang. Nagluto si Doc nung nakaraan. May Oo mga nga. tao kasing nalalansahan Sarap sa na. tinola. Sarap. Baka kulang lang sa Luya. Kulang sa luya o pwedeng hindi mo na sinangkot siya bago isabawan.
Diba? Pero kung galing palengke yan, tas rekta sabaw, medyo may lansa nga yun. Pero, kanya-kanyang preference yan. Ako, minsan talagang gusto ko ng tinola. Yung mainit na sabaw, lasang-lasa mo yung luya. Lalo pag muulan. Oo, di ba? Parang Ano may isang nilalagay- anghel ano sa nilalagay aking mo? labi. Ano? Ano nilalagay mo? Papaya o sayote? Lagay Sa'yo. ko. Papaya, lagay kang prutas sa ulam. Abnormal ba? Hindi, tol. Nanay ko ever since, hindi naging big deal kung papaya o sayote. Sayote. Yung nanay ko nilalagay kung anong available. Ah. Minsan, masarap yung papaya kasi matamis. Matamis. May tamis siyang nadadagdag sa tinola. Minsan, walang papaya. Buko. Hindi, iba yun. Ano yun? binakol. Oh, Chicken binakol yun. Sarap nun, tol. Oo nga eh. Cyrus, saan ka na? Cyrus, Sa kanya lang ako kung nakatikim nun. nasan ka man. Talaga ba? Oo, doon Bago na. maraming restaurant na Chicken binakol. nagkaano ng chicken binakol. Attorney, nakatim ka ng chicken binakol. So yung tinola, imbis na water lang, Oo. coconut water Coconut nilalagay. Tapos may shredded na... Strips ng mga coconut meat. Oo. Sarap yan, Torny. Minsan Wala sa gawa inyo, no? tayo nun. Wala eh. Minsan pagtripan natin. Madali na siyang tama gawin. yung Tinola lang din siya technically. Palitan ko lang yung tubig. No? Oo. Sige nga, gawa nga tayo kaysa gawa ka ng kaysa gumawa ka ng, ano yung niluto mo nung nakaraan? Napalpak. Oo, napalpak. Sinigang na na manok. Pwede naman yun, Pwede Tol. naman Oo, yun. Parang sinampalukan Ano yun. ba nangyari doon? Ba't Ewan Hindi ko pa sa'yo, tayo sa tapos. Mamaya natin pag-usapan yan. 3 na ba? 4. Dito, salamat sa'yo, Kada. Ito, Kada, comment number 4. Mula kay Danga Edelm 4673. Sana mapansin. Mas nauna ko napakinggan ang Cool Pals sa inyo kada pero sa totoo lang mas inaabangan at pinapakinggan ko na kayo ngayon. Nakuha niyo yung sweet spot para sa tamang kwela and yet may learnings pa din. Kahit madalas na minsan sponty lang ang topic. Keep it up, Kada, and more episodes to come. Ayun, thankful kami na nahanap namin yung G-spot. Ay, Sweet spot. sweet spot, sorry. Oh. Sweet spot. Sweet Nakiliti spot. ka namin Nakiliti dun, ah. namin yung sweet spot mo. So, ayun. Wala akong masabi to. Yung sinasabi nilang dati, pinapanood ko Cool Pals. Ngayon, kayo na inuuna ko bago Cool Pals or minsan kasabay para mailinya tayo sa mga idol natin na ganun sa podcast. Malaking bagay yun. Masaya. So, Saludo. mabuhay sa'yo. saludo? May tumatak na naman dito na mabuhay sa'yo. So, salamat Kada. At ito ang Kada comment number 5. 5. Ba't 5 ka lang ganun? Ito ang Kada comment number 5. Mula kay Lennon Gray. Actually, nabasa ko nahugot ko na siya before. Pero babasahin ko lang yung message niya. Chris, Maricar, Tiny Gab. Mahal na mahal ko ang Kada kwento. Please, wag na wag kayo hihinto. Nasa ospital ako ngayon. Kakatapos na ng surgery ko sa kidney at gallbladder. Lumalaban din sa anxiety. Ilang buwan na nang malaman ko ang kinalakihan kong nanay ay di ko totoong kadugo. Maraming tanong sa isip ko. Isa kayo sa nagbigay lakas sa akin ngayon. Tuesday at Friday ang araw na nasasabik ako na makita kayo sa mga araw na yan na kumpleto. Salamat. Tangin, ang dami nangyayari sa buhay niya, no? Oo. Pakatatag ka. Kaka-opera niya lang sa gallbladder. Oh, pamilyar yun. Kaka-opera niya lang sa gallbladder. Tapos, Kidney. may kidney problem siya. Oo. Tapos nalaman niya recently na yung nanay niya, hindi niya tunay na nanay. Grabe yun, no? Parang Wala, naiiyak lang ako sa kwento niya. medyo mali ka doon, ah. Abnoy din to eh, no? Kada, siya tinatawagan namin. Medyo mali siya doon. Pero Kada, lakasan mo lang yung loob mo. Tawag dito. At least kung natanggal yung Pero, gallbladder mo, at least wala ka nang paproblemahin, di ba? Doon naman sa nanay niya, wala namang problema yun kung hindi mo kadugo at... At least mahal ka. Oo, mahal ka. Siya yung tumayong magulang mo. Hindi ka pinabayaan. Hindi ka pinabaya. Huwag mo nang tignan kung hindi yun yung totoo. Minsan nagiging mas matimbang naman yung pagmamahal talaga eh. Totoo. Ako tol, sabi ko sa sarili ko, nung pagka nakakanood ako ng mga tungkol sa ampon-ampon na ganyan, sabi ko sa nanay ko dati, sabi ko, ampon ba ako? Yung mga joke na napulot ka lang sa tae ng kalabaw, mga ganun. Tapos na-realize ko, sabi ko, tangina kung sakaling mang ampon pala talaga ako, hindi ko nahahanapin yung tunay ko magulang. Para sa akin Hindi ko siya para ikakabuo ko ng pagkatao ko. Hindi na. Kasi, tangina,
ito yung nakilala kong magulang talagang Napakahirap. inalagaan ako nito. Tsaka- minahal ako. Walang sense kasi iniwan ka eh. Eto, may share ako. Sige. Si Justin, yung alaga ko. Oo. Yung aso ba yan? Aso? Hindi. Bata. Ay, Oo. sorry. Ano siya, di ba? Inampun ko siya. So, wala namang mga legal na ano. Basta inampun ko na siya. Ako na yung tinuturing niya na nanay. Ito yung minamaltrato mo sa inyo, di ba? Gago. Ay, ginagawang Hindi. matulog. Tapos, syempre, bata pa siya eh. So, tinatry niyang hanapin yung nanay niya. Tapos, Kilala mo ba yung nanay niya? nakita ko lang sa Facebook. So, dati pa daw, hinahanap niya yung mama niya. Tapos every time i-chat siya, laging sinasabi sa kanya ng mama niya na, wag mo na akong, wag mo na akong guluhin. Parang ganun. Tapos, nung siguro mga 3 Grabe, weeks ang sama. ago, 3 weeks ago, nakausap niya dahil dun sa kapatid niya. Tapos, gumawa ng parang group chat. Yung kapatid niya siya, tapos yung nanay. Tapos, hindi siya kinikilala ng nanay niya. Nakalungkot naman. Oo, ano siya, nung gabi na yon wala ako, nasa pako ko noon eh. Tapos sabi niya, sobrang sama talaga ng loob ko. Tapos sinasabi niya na, pinapasa niya yung chat, sabi niya, bading ka ba? Ganun. Wala akong anak na ganyan, wag mo na akong guloy, mga ganun. Tapos sobrang sama ng loob niya. Tapos lagi ko sinasabi sa kanya, ang ganti mo na lang, hindi ka gaganti ng physical, syempre. Maging successful ka. Kasi may mga naging stepmother din siya. Kaya siya napunta sa akin kasi nung nag-aaral siya, yung gamit niya tinatapon sa kanal, binabasa, ganun. Tapos, yun, sabi ko, lahat ng tao na nagganon sa'yo, Balikan maging mo successful ka lang. Kaya ngayon, sobra, masipag. Ika nga, kill them with success. Pero grabe naman yun. Para nalaman mo lang na bading, hindi mo na... Hindi naman dahil Totoo. bading siya, pero matagal na siya na parang Si Gab nga, inalagaan pa rin kahit... M2M, pang M2M. Hindi, at least andyan O kaya, nag-reply, no? Nag-reply. Anak, patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko ng mga nakaraan. Okay lang, ma. Ganyan. Gusto ko lang ng mga kilalanin mo. Nak, may 2.5 ka ba dyan? Balik ko rin sa katapusan. Nasa Dubai na yung mama niya eh. At least, si ikaw, Maricar, nandiyan ka para sa kanya. Tapos, May one time na naiyak lang ako sa sinabi niya na parang... Kasi di ba may aso kami? Tapos si si Harley. Hindi. Iba ba yun? Si Mama Harley yung tawag namin kasi may mga anak na siya. So sabi niya sa akin doon na parang, alam mo tayo sa buong buhay ko wala akong tinawag na mama. Si Mama Harley lang. Yung aso lang. Tapos parang, alam mo yun, di ba? fulfilling sa'yo. Grabe. As Yung aso. parang parent. Yung aso, yung tinawag niyang mama. mama. Anong fulfilling kay Maricar? Hindi. Yun nga yung Fulfilling una. sa bata. Susunod, ikaw na, di Oo, ba? ito yun tawag nga. nga niya sa akin, Mami Esme. Oh, di Ba't ba? Esme? Esmeralda sa ML. ML. Ikaw ang gusto maging Esme. Esme. Kaya yun. Anyway, wag ka nang mag-hold ng grudge dun sa nanay mong tunay. At saka, definitely hindi mo kailangan sisihin din yung umampun sa'yo kasi, For di ba, sure. grabe naman yun kung Oo. sisisihin mo pa yung Dapat nag-alaga sa'yo. For sure, Thankful ka. minahal ka naman din nun. Kaya, buhay ka din. Thankful na lang din sa kanila. Kasi actually, kanina bago tayo nag-shoot, nanood ako nung magpakailanman ni Boss Toyo eh. Ganyan yung istorya. Nalaman niya yung nanay niya, hindi niya nanay. Tapos nagrebelde daw siya. Gago talaga yun si Toyo eh. Nagshabu-shabu siya, gano'n. Pare, ayusin mo ha. Huwag kang ano-ano ha. Pero yun, eventually na-realize naman niya May na mali kaklase siya. ako na ganyan. Hindi siya tunay na Nananay. anak. Tapos, pinahanap niya sa akin yung tatay niya. Nahanap mo. Nahanap ko. Ikaw pala. Tol, At ano? kaklase ko nga eh. Yung tatay? Kaklase ko siya. Okay. Tapos yung tatay, taga Ako saan? din, pambira ka. Taga saan yung tatay? Taga-alumpang. Tangina mo, baka madamay pa ako dyan. Hindi, pero totoo. Nahanap ko. Pero, alam mo, hindi niya hindi niya nakinita. Kahit nung sabi ko sa kanya, ito yung tatay mo, dito nakatira. Aha. Ito yung background, ganyan. Hindi niya. Tsaka parang may kirot pala yun sa mga kapatid. Meron. Na parang nung nalaman na hinahanap niya yung tatay niya, parang tinuring na kasi siya Pamilya. pamilya eh. Oo, Parang, kapatid. parang halimbawa, kung ako ampon, kapatid ko kayo lahat. Parang pag hinahanap ko yung pamilya, parang siguro may tampo kayo. Parang ganun. Anyway, kada sana maging okay lalo yung health mo at iyon ang kada comments.
At muli, bago tayo magpaalam, may gusto ko lang magpasalamat syempre sa Judges Eatery para sa napakasarap na FT natin, ng mga fried chicken, java rice at different sauces. At syempre sa host ng ating venue ngayon, ng Walsi Coffee, na dito yan matatagpuan sa Katipunan Street. Dito yan sa Concepcion 2, Marikina City. At syempre, lalong sasarap ang kwentuhan kung nakasuot kayo ng Salute Lifestyle na mabibili nyo sa www.salute-official.com. At In behalf of Chris Delano, Ano yun? ano sinasabi niya? Sevenfold Club. Oo, Sevenfold Club. Yun lang. .com. O habang namimili I-check kayo, nyo. may bago pala akong release. Last week lang. Gabra on Spotify. Check nyo. yeah, just may mga tracks din ako sa Spotify. Search nyo lang Tiny Montana. May kanta pala kami. Kay, Sabi namin may kanta pala kami. pang cutie pie. Pang Cutie pie. pang piling pogi. Ito ang I Know. Oh, yeah. Sa mga naghahanap na kada, bakit wala kayong track ni Gabrang? May track kami. At siguro, pag sinipag kami sa mga susunod, ipopromote namin siya. Oh. Pero uploaded na siya sa Spotify. Yeah, Chris Delano on Spotify. Yes. Attorney Attorney on us. on local government code. Revised Penis Code. Ayun, so maraming salamat sa inyo. Kami, Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Prank. Maricar. Jipri. Hindi, ulitin natin kasi guest ka lang namin eh. Sige. Maraming salamat sa inyo. Kami, Last Row Media. Prank. Maricar. At ang guest natin for today's episode. Jipri. At sa ngalan ni Chris Delano, nanonood kayo ng season 2 ng Kala Kwento Podcast. Chris Jerry. Amin, Amin sa ngalan ni Chris Delano. Gago!